Daddad ng saksak at wala ng buhay ng matagpuan sa kanya mismong bahay ang isang 29 anyos na babae sa Pasay City. Nahuli ang suspect matapos makitang duguan ng ilang saksi habang tumatakas sa crime scene. Live mula sa Quezon City may report si Cesar Apolinario. Cesar? Joseph, hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa pulisya ang motibo ng suspect para patayin ang dalagitang Bulacania na yan dito sa may Pasay City, sa isang kondo kung saan siya nakatira. At hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa ito dahil ang sinasabi kasi ng suspect ay nakadroga raw siya. Sa tulong ng mga saksi na tunto ng mga tauhan ng Pasay Police, ang condo unit ng 29 na taong gulang na si Rachel Fernandez. Naitimbre kasing dito sa loob ng unit ni Rachel galing ang 22 taong gulang na si Ronald Roselio alias Nadnad. Nakita raw kasing puro dugo na lumabas sa bintana ng condo unit na tila may tinakasan. Ang ibabang bahagi ng pinto, kapansin-pansing may mantsa ng dugo. Nang mapasok, puno nga ng dugo sa loob ng unit. At ang biktima, wala ng buhay. Hindi namin siniset aside yung possibility na yung intensyon ng suspect is mang-rape. Sa tansya ng pulisya, nagtamo ng higit sa 70 tama ng saksak ang buong katawan ng biktima. Bago matagpuan ang biktima, nasa kote na ang suspect. May marka pa ng kalmot sa ilang bahagi ng katawan. Bandang alas 5 raw ng madaling araw ay nakita siyang nakatayo sa harap ng pinto ng biktima. Ilang minuto pa, narinig na lang ng ilang saksi ang pagkatalo ng suspect at biktima. Nakarinig siya ng malakas na boses na galing sa boses ng babae na humihingi ng saklolo. Walang nawala sa gamit ng biktima. Nakita naman sa crime scene ang pangitaas sa damit at tsinelas na ito ng suspect. Ay, meron. Asan yung pinagpalitan niyang damit? Nandun ba? Ay, ganun. Yun nga. Tsinelas na yan. Ang pamilya ng biktima naghihinagpis sa sinapit ni Rachel na kagagaling lang daw sa bakasyon. Sana bigyan ng hustisya yung anak ko, yung pagkamatay ng anak ko. Hindi pa lumalabas ang resulta ng otopsiya sa biktima, pero kakasuhan na ang suspect ng murder. Paliwanag naman ang suspect. Ito ba na sinaksak mo siya? Kanina iniuwi na si Rachel sa kanilang bahay sa Santa Maria, Bulacan. Nakatakda ng araw sanang ikasal ngayong Disyembre ang dalaga. Joseph, sakaling lumabas sa resulta ng otopsiya na ni-rape ang biktima ay madadagdagan ang kaso ng suspect. Bukod dyan sa sinampang murder ay posibleng sampahan din siya ng kasong rape. Joseph? Sir, medyo marami yung saksak ng 70+. Batay ba dun sa investigasyon, magkakilala ba itong suspect at saka yung biktima? Ang sabi ng hepe kanina, nung kausap natin ang Chief Investigation dyan sa Pasay City Police, ang sinasabi niya yung suspect daw ay dating nakatira dun sa katapat na unit ng biktima. Pero umalis na ito. Bali, ito yung katiwala nung kumbaga may-ari ng unit sa tapat ng unit ng biktima. So tinitignan ngayon kung, kasi ang sinasabi daw ng suspect kanina, umamin daw na galit dahil daw sa galit kaya niya sinaksak ng napakaraming beses. Biro mo, mga 6 na po pa lang yung nakita ng pulisya na stab wounds. Iba pa yan lalabas sa kumbaga sa otopsiya dahil makikita kung ilan talaga yung total. Pero tingin ng pulisya ay lagpas sa 6 na po o 7 po ang saksak sa biktima. Ang sinasabi ng mga pulis, titignan daw nila yung anggulong yan. Mukhang posible nga na nagkakilala yung biktima at yung suspect mismo, at ang dinadahilan nga ng suspect ay dahil daw sa galit, dahil masyado raw mataray ang biktimang ito, sinasabi ng suspect. Pero kumbaga kahit sino naman siguro ang mag-iisip, kung lagpas 6 na po o 7 po ang stab wound ay hindi lang siguro galit. Kaya nga siguro napaamin na rin itong suspect na nakadroga siya, pero hanggang sa mga oras ito ay hinihintay pa rin ang resulta ng medical examination dyan sa suspect kung talagang nakadroga ito. Joseph. So sir, yung mga condo usually, di ba mahigpit yung security niyan? Yung bang araw na yun or nung gabi na yun, wala silang nakitang kahinahinala na tao sa loob ng condominium?
Ang sabi ng pulisya nung nagtanong ako kung merong mga CCTV ba, hindi pa raw nila napapansin kung ano yung naging galaw nitong suspect. At natanong na rin naman nila yung mga gwardiya dyan dahil kilala naman daw yung suspect. Nakikita na nung ibang mga gwardiya dyan na pumapasok sa mismong kondo. No? Kaya titignan nila ito. Kung talagang kabisado na yung pasikot-sikot dyan sa loob at kakilala ng mga gwardya ay talagang hindi pag-iisipan na nagagawa ng masama. Pero sabi ng pulisya ay titignan nila yung anggulong ito kung may lapses nga sa security na pinatupad ng mga gwardya dyan. Pero ang in fairness naman, ayon dito sa mga pulis, ay malaki ang naitulong ng mga gwardya para mahuli agad itong suspect. Dahil ang ginawa ng suspect matapos ng patayin ng biktima ay pumunta na siya dun sa 9th floor. Bali 8th floor kasi itong tinutuluyan itong condo unit ng biktima, habang 9th floor naman yung isa pang kaanak naman daw nung suspect. Doon daw ito naligo kasi nagpalit ng damit para siguro hindi siya makilala ng mga gwardya pag bumaba siya. Yung itsura niya, dahil puro dugo rin yung damit niya nung lumabas sa condo unit ng babae. So titignan yan ng mga pulis, siguro ang gagawin nila, kakausapin daw nila yung may-ari nitong condo o yung management para makuha kung may CCTV at malaki yung maitutulong nito para maresolba ang kaso, Joseph. Alright. Maraming salamat sa Sara Apolinario.